Hindi naman ako maglalay, pinasampa ko lang. Hello po mga kapatid, magandang hapon po saan man kayo naroon. Hello po, nasaan ka na po? Hello po mga kapatid. Hanggat wala pa siya, Brad Badong, asan ka na? I-open ko lang tong isa kong account. Ay magandang hapon, magandang araw, saan man kayo naroon. Teka, hanggat hindi pa siya nakakasampa, may babasahin ako dito na nag-ano nung kapatid. Alam mo mga kapatid, ewan ko, talaga hindi pa paliwanag itong mga nangyayari doon sa atin, Eto, babasahin ko itong, ng kapatid na kinument niya sa post ko. Sabi niya, ay sis, basahin mo yan sa, sa live mo. Lang. Binubuksan ko lang yung isa kong, binubuksan ko lang yung isang cellphone para mabasa ko yung, ay, nandoon nga pala sa ito po. Tawag dito. Ito ay about sa tulungan sa sa Canada. Chinat po to sa akin ng kapatid, hanggat wala ka pa, Brad Badong, nasan ka na? Tawag dito. Ito, chat sa, talagang grabe pala talaga yung pamimera sa Pamimera sa abroad, Ano talaga, Kapalan talaga ng mga pagmumukha, Tapos, ito muna, ang babasahin ko, yung, ayan na, si Brad Badong. Adding ka na po. Asad ka na po. Ayan. Okay, go. Hello po, si Sigi. Sige po, salita ka na po. Oo, ayun, pwede pala akong maka-join sa live ng iba. So, ibig sabihin, naka-restrict na naman kasi yung Facebook account ko dahil masyadong triggered itong kampo ni Satanas dahil sa sa masyado nang nabawasan, ang laki na nang nabawasan sa financial status ng iglesia nila. So, ganun na. Mamaya merong tatalakayin si Brad CJ regarding dyan sa Canada sa ginagawang panggigipit. So, hindi kayo tumitigil. Gagawa na kami ng aksyon. We will contact our lawyers for filing against the harassment you are doing to all of us who are exiting this congregation that is being led by this evil person, Daniel Rason. Yun po, mga kapatid. Sobrang sama po ng nangyayari. Kapatid, magising na po kayo dahil ganyan po ba ang iglesyang ikararangal po ninyo, mga kapatid, na kapatid sa kapwa kapatid, inaaway ninyo? Masyado na po kayong napulag ni Daniel Rason. Mamaya po, may mga tatalakayin si Brad CJ, hindi ko lang po pwedeng sabihin pa. Kailangan kong magbigay respeto kay Brad CJ dahil siya yung mag-open po niya. Nakausap namin yung kapatid regarding the said matter, and yung matandang Felix Moore, masyado kasi siyang napahiya doon sa talakayan. Kaya ngayon nag-live na naman daw siya. Wala daw talata yung anak ng puta
Nasa Biblia po yun, nasa Apokalipsis 17:5 kung di ako nagkakamali at saka sa Usias. Kaya hindi niya alam yun dahil unang-una, hindi naman pala siya nagdadadalo. Tapos sasabihin niya, siya nabautismuhan. Doon pa lang sa Hebrews 25:26, lagpak na siya eh. Opo. Bakit, bakit parang putol-putol ka, Brad Badong? Nasa biyahe. Opo. Alam mo, Brad Badong, isisigit ko lang tong ina ng kapatid. Opo. Kapag kung ating sinasabi, alin walang haing natitira tungkol sa alin ang walang haing natitira tungkol sa kasalanan? Yung pong hindi pagdalo, yung pagsadya sa hindi pagdalo. Ngayon, magtatanggol-tanggol ka, hindi mo naman alam yung ipagtatanggol mo. So, ikaw mismo, Felix Moore, matandang Felix Moore, wala kang kredibilidad para magtanggol. Pinagkakakitaan mo yung aking mga video. Ikaw na mismo ang nagsabi, tatlo-tatlo yung YouTube channel mo, pero wala namang kumikita. Noong kinontent mo ko, di maraming na dyan, no? At balita ko, kumita ka na. Nakakaawa ka. Bago ka pumanaw sa mundong ito, napakinabangan mo yung mga video ni Badong na pag-expose. Ngayon, kung sisirain mo ko, you cannot bring a good man. Matanda na ganun pa ang ginagawa eh. Oo, yan yung mga matatanda na walang pinagkatandaan. Tapos sasabihin niya na, hindi ka pala, bobo ka palang matanda ka eh. Bakit? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kayong lahi ng mga ulupong. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo? Bakit? Dahil, ginagaya, sabi ni San Pablo, huwag si paghigit sa mga bagay na nakasulat. Ikaw umihigit ka, matandang Felix Moore. Kailangan ka bang igalang yan? Merong matatanda, hindi dapat igalang. Kagaya mo, Felix Moore. Tingnan mo, hindi ka makasagot doon sa at saka ang bobo-bobo mo pa. Biruin mo, ikaw ang kausap ko, tapos tatanungin mo kung ikaw ang sasagot. Natural, di ikaw ang sumagot, ikaw ang kausap ko. Oo nga, napanood ko nga yun. Kaya yun. Ganun lang naman yun. Brad Badong. Opo. May papasahin lang ako saglit ha. Isigigil na gigil eh. Exeter to, kilala mo to. Ito yung nasa London. May pababasa ako. Nag-comment siya. Sabi niya sa akin, basahin mo yan, Sisney. Basahin mo yan, Sisney, sa live mo. Hello po. Eto. Babasahin ko yung Opo. Bro, ito malinaw sa'yo? Sige. Malinaw sa'yo yung... Sige, ito. Ito, babasahin ko yung kinomet nung, ito, Exeter 2 eh. Alam mo, sa totoo lang, ito. Ewan ko, mahirap pa ipaliwanag na yung mga Exeter, yung mga kapatid, pare-pareho sila na sinasabi kay Daniel Rason. Pare-pareho talaga sila. Ito yung matindi na Exeter sinabi, ito. Somewhere, teka. Ito nakita ko na, ko lang. Ito. Kasi pinost ko yung yung tagapagmana. Sabi ng kapatid, I really hate his face. Kahit po anong salitain niya, demonyo pa rin ang nakikita ko. Pero sa kanya lang naman. Kung hindi ko po nakikita ang demonyo sa mukha ni Daniel, baka po hanggang ngayon, nagpapaloko po ako sa kulto club ni Daniel Demonyo. Ang mga patarget po niya sa mga lokal sa amin sa Pinas, hindi po ma-afford ng mga dukha sa Pinas. Nagkukusa po ako magbigay at pinupulaan ko po ang malalaking halaga
para lang po makaginhawa sa mga mahihirap sa lokal nila. Pero kung malaman ko lahat, pero nung nalaman ko lahat ang katarantaduhan ni Daniel, ay immediately stop. Demonyo si Daniel, demonyo si Daniel, demonyo si Daniel. Basahin niyo po yan sa live niyo po para lumabas ang mga same reaction ko na nasa kulto pa hanggang ngayon. Na-confirm ko po na demonyo talaga si Daniel Raton. Ayun lang po, binasa ko lang po yung comment ng kapatid. Eksperto, mo? Alam niyo, ako napapansin ko din yan. Ang dami ng pabigat na lokal. Binababa niyo, pinapaubos niyo, pinagtutulungan. Alam niyo, tigil-tigilan niyo na yung mga diskarte niyan. Hindi kayo magiging marapat dyan sa ginagawa niyo yan. Ang tawag dyan, mga DS worker, ang kakapal talaga ng pagmumukha niyo. Hindi naman lahat. Alam ko may nagigising. Pero napakaraming makakapal ng pagmumukha. Tingnan ko naman kung hanggang saan kayo dyan. Tapos, eto, Brad, may taga Vancouver, eto ang chat sa akin, about tulungan din. Asan na nga ba yun? Ito, babasahin ko po. Saglit lang po. Ito, babasahin ko po. Ito. Itago po muna ang identity ko, sis. Pero dito po, sis, sa Vancouver, kahit sa MCGI store, GC namin, nababahala na sila. Parang naig na po sila, sis. May mga naglilib po sa GC, kaya may nagtatanong po na isang panatiko. Ang sabi daw po ganito, ano po yung mga umaalis dito? Kalaban na bang ituturing ang mga breakaway na yan? Sabi ganon. Ang sagot daw, hindi naman po. May mga kapatid na nagkakaproblema ang Viber, kaya nalilib. Mayroon naman na lumilipat sa ibang lokal. Mayroon din naman po taga malayo na hindi physically nakakapunta sa lokal. Teka. Na ano yung ano eh. Teka, hindi pa po tapos yung basa ko. May karugtong pa po yun. Tapos, sabi niya sa akin, parang nagda po sila si halatang affected at may tension na sa lokal. Malaki po ang lokal ng Vancouver. Lately, hinati po nila sa 3. Yung pinakamalaki po, binabayaran po ng kapatiran ang mortgage. Ang mortgage, naka-under po sa pangalan ng ibang mga kapatid ang mortgage. Tapos, yung 2 po, nirerentahan. Ngayon po, since 3 na ang lokal, mas madami na ang inaakyat sa taas na pera. Kahit kapos na ang 3 lokal, magbayad ng mortgage at renta. Lagi pong kapos, tapos ang dami pang katarget na pangtulong sa Latin America at kung ano-ano pa po. Madami din naman po mga kapatid na kapos din dito sa Vancouver. Hindi ko maintindihan bakit kailangan pa kaming tumulong sa Latin America, sa lokal pa lang namin ang dami nagpapatulungan. Ganyan talaga katarantado ang ginagawa ngayon ng iglesyang under ni Rason. Opo, Sis Nikki, masabat na kita. Kasi ganito po mga kapatid, mahilig po kasing magpabida si Daniel. Magpabida siya sa ibang bansa. Magiging ano yun? Hindi niya naman siya sa Pilipinas, sa bansa niya mismo. Bakit? Dahil napakaraming may sa Pilipinas na kailangan tulungan. Bakit hindi niya tulungan? Dahil nag-aral ng katwiran na maituro ng mga apostol at ipinaguyo ni Brother Eli. Katunayan, yan yung ayaw niya dahil traitor siya kay Brother Eli. Bakit po? Marami po siyang binagong mga aral eh. Marami pong mga binagong mga aral. Talaga ng ulo ko, Kaya mga kapatid, wala na po kayo, magising na po kayo. Huwag po kayong masyadong maging panatiko o sarado ang isip. Wala panatiko magigising na rin yung mga yan. May matatalino naman yan may mga diwa naman yan Biruin mo, lahat nga naman ng mga tulungan, lahat binababa, ano naman yun? Napansin ko na rin yan noon. Talagang ipapalunok sa mga grupo. Ambag-ambag kayo para maano. Hindi nyo alam, yaman na ng puno. Bilyonaryo na. Nagpayaman na nga. Wala na nga may luwang liwanag.
Tapos ito pong ginagawa nila na edited lang daw yung nagsalita si Daniel Rason na gago, etc. O paano edited? Ayan merong masyado kayong nagpapaniwala sa mga edited na yan. Opo, meron nga po akong ano niyan dito. Wala ganun talaga Ganun talaga ang buhay. Wala tayong magagawa dyan, Brad, kasi mahirap kalaban yan. Ayan kasi maninindigan na yung mag-asawa na yan. Maninindigan na yan, mag-asawa na yan. Tulong na yan. Nako, may makukuha pa yung mga taga-sunod. Mga itong mga huli, yung mga hindi nakakahalata. Pero yung mga matatagal, aalis dyan. Bakit, Brad, strict na naman yung cellphone, yung Facebook mo? Nire-report na naman ng mga impacto dahil takot na takot sila kay Badong. Ewan ko ba kung anong meron kay Badong. Bakit sila natatakot? Magbubuho sila, kaya ganon. Kailangan lang talaga matalino yung miyembro wala Hindi nag-isip yung mga miyembro. Si Sticky, marami na pong mga closet, mga manggagawa, at meron mga closet na KNP na pati yung family nila. Akala ni Daniel Rason, bibiro lang ako, hindi niya alam na every time na nag-expose ako, talagang nagdidiwang ang mga KNP. Para ako nang nakikinikita na, sige, banatan mo pa ba dong? Gago yung Daniel Rason na yan. Opo, sa kalooban lang nila, Sa kalooban nila, Opo. Talagang, alam mo, totoo lang, Brad Badong, tuwang-tuwa talaga yung mga KNP. Kasi yung mga KNP na yan, wala yung magawa Ang Rason nga kasi siya nga ang namumuno, Brad Badong. Wala yung magagawa. Ngayon, sa kalooban naman, sige, wag niyong tigilan. Ayan, yan, para dyan siya matapos. Dito ni Mir. Ito. Ate ka, babasahin ko po may mga nag-ano dito You go with him? You go with him? Okay. Alam mo kapatid na Mark Lizardo, alam mo kapatid, nanonood ka, marinig mo ang kwento ko. Dito ni Mir. Bago ka nag-chat niyan, I'm live. Can you say hi? Bago mo kinoment yan, Brad Mark, napaniginipan ko yan, Daniel Rason. Napaniginipan ko yan, gagabi. Nako po siya, nakatingin sa akin. Nahiya-hiya man sa kanya, ang sama talaga ng tingin ko talaga sa kanya. Oo, ang sama talaga, hindi ko talaga alam kung bakit. Talagang hindi nagagawa yan ng kasi nagpapayaman na yan Alam mo mga kapatid, usapan na yun ng mag-asawa na talagang ang iglesia, ibabay business na nila. Yung mga member, yung mga kapatid, gagawin nila yung captive market. Ngayon, yung nakikita niyo yung mga pagtulong, natural gagawin yan. Kasi dyan nasa pera Parang politiko yan parang sa gobyerno yan Nagpagawa ka ng kalsada, 20 million, ang bababa lang yan, wala pang 1 million. Ganyan po nangyayari dyan. Ginagamit nila, wala namang pagpapalagana. Hindi naman po siya nagpapalagana ng salita. Hindi nga natatanong. Kasi kapatid ng mga marami ko nagsabi niyan. Sa totoo lang. Na talagang demonyo talaga nakikita. Hindi talaga paniwala. Ang lalayo hindi naman nag-uusap yan. Si Sneaky. Ko lang, uulitin ko lang yung matandang Felix Moore na yon na ang ginagawa niya, pinagkakakitaan niya yung video ko. Biro mo, magtatanggol-tanggol siya, hindi naman pala siya dumadalo. Hindi. Ano lang yun, nakikiraw-raw lang. Baka binibigyan nyo ng Opo. Baka binibigyan po yun ng kwan. Ano po yan, kumikita po siya sa YouTube. Balita ko nga po, ilang beses na po siyang sinweldoan YouTube dahil sa pagko-content niya sa akin. Sikat si Badong bakit ako walang kita? Magano ka, mag-content ka, i-content mo ko. Ganon? Oo. Mag-YouTube channel ka, tapos i-content mo ako, siguradong kikita ka. Gusto ko i-content ko yung demonyo. Oo. I-content mo yun. Hindi niyo po ba na, mga kababayan, mga kapatid, na nakakahiya itong religious leader na to? Opo, alam niyo kung bakit nakakahiya, Brad Badong.
Alam mo kung bakit nakakaya, Brad Badong? Ay, yan si, alam mo yan si Daniel Rason, wala yung utang na loob sa tsuhin niya. Siya ang gumawa ng kahihiyan sa iglesia. Yung ayaw ni Brad Ellie, Brad Badong, nasa MCGI na. 'Di ba ayaw ni Brad Ellie nung hindi natatanong. Oh, nasa iglesia na 'yan, nasa MCGI na 'yan. Hindi nagpapatanong, natatago sa parador. Oh, yung ayaw ni Brad Ellie na ginagawang negosyo. Oh, ayan, nasa iglesia na rin. Lahat ng pagdinegosyo, tampalasa na. Oh, tapos ayaw din ng pastor na mayaman. Oh, mayaman na rin. Ayaw nang nakikiraw sa political, sa DH party list na ang dala-dala ay same-sex marriage, sinusulong. Oh, ayan yung mga nang-block sa atin, na akala mo ang lilinis. Oy, mga hindi nyo alam ang mga pinagagawa nyo, matulog na lang kayo at mamahaw. Ano na lang sila, mga dilulo ang tawag dyan, mga delusional, na ano daw, wala naman daw itinuturong masama si Daniel Rason. Anong walang itinuturong masama? Saan ka nakakita ng religious leader? At mismo ang Panginoong Jesucristo nung gumanti ang dahil sa matinding pagmamahal niya kay Kristo, nung gumanti si San Pedro, anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang pinalalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Biruin mo, itong si Daniel Rason, siya mismo ang nagsasabing, ang nakakaawa kang patayin, nakakainis ang buhay. Oo, mahal na nga bibig. Opo. Ang sarap mong balatan ng buhay. Wala naman yan. Yan ay lang yan. Yung Eto, Brad Badong, no? Ipe-play ko yung kay Brad Ellie. Sa lang to. Tingnan niyo ha. Wait lang. Teka lang. Bakit ayaw? Ano? Sabi mga ngaral, ayaw magpatanong, manluloko yun. Kasi yung sabi, magtanong kayo. Ayun, sabi ni Brad Ellie, ang mga ngaral ayaw magpatanong, sa demonyo yon. Mga kapatid, ayan si Brad Ellie mismo yon. O hindi na rin kayo naniniwala kay Brad Ellie? Pinanghahawakan ninyo yung sinabi ni Brad Ellie na ang papalit sa kanya si Brad Daniel. Ngayon, hindi ba salita din ni Brad Ellie na pagka ang mga ngaral ayaw magpatanong sa demonyo, ibig sabihin, itong pinagkatiwalaan niya sa demonyo, yan ang malinaw na nagdudumilat na katotohanan. Si Daniel Rason ay sa demonyo. Yun po, mga kapatid. Kaya wag po kayo maging wag kayo masyadong mag-stick doon sa sinabi ni Brother Ellie na ang kalaban ni Brad Daniel ay kalaban ko. Ang Diyos nga mismo siya na nga mismo nakikita niya yung puso ng tao. Itinakwil niya pa si Haring Saul at si Haring Solomon. Bakit? Dahil sa Dahil sa hindi nila dahil sa kanilang pagtatakwil sa Diyos, dahil sa kanilang pagkakanulo sa Diyos. Kaya ganon. Kung ang Diyos nga mismo nagtatakwil ito pa kayang si Daniel Rason, masyado na lang kayong panatiko. Mismong ang Diyos. At saka tao din si Brad Ellie. Tao lang si Brad Ellie. Sumpay ng tao, nagtitiwala sa tao. Magtitiwala ka kay Brad Ellie. Si Daniel Rason ang kalaban ng Diyos. Oo. Kaya itong si Felix Moore, kasumpa-sumpa yan. Bakit siya kasumpa-sumpa? Biruin mo, unang-una, hindi naman siya nagdadadalo. Sabi sa Biblia, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, alin ang sinasadyang pagkakasala na walang haing natitira patungkol sa kasalanan? Yung pagsadyang hindi ka dumalo. Biruin mo, siya mismo, inamin niya, hindi siya nagdadalo. Kaya hindi niya alam yung mga topic hindi niya alam yung nangyayari sa iglesia, tapos tatanggol-tanggol siya. Kung nagkaroon siya ng opportunity na magkakakitaan yung aking mga video, ayan. Kaya, Tatay Felix, magsisi ka kung meron pang pagkakataon dahil hindi mo masisira si Padong. Wala kang masisira kay Padong, Tatay Felix. Ikaw ngayon ang nagmumukhang kay Yaya, di ba? Ang tanda-tanda mo, wala kang pinagkatandaan. Pinagtatanggol mo, bakla.
Alam mo yan, Brad Bado. yung bunganga mo, Tatay Felix, ayaw kitang tawagin tatay. Kasi unang-una, hindi naman kita tatay. Yung bunganga mo, Matandang Felix, bungangang galing sa impyerno eh. May daya. Eto, Brad Badok, kung sabi ni kapatid na Roger D. Gonzales, true yan, si Sneaky, buhay pa si Bes, may plano na yung masama. Oo, alam mo kapatid na Roger, may plano na yung mag-asawa na yan sa iglesia. Gagawin nilang as business yung iglesia. Aanuhin nila talaga yan. Sasaklawan talaga nila yan. Ayan po ang ano dyan. Ayun, wala si Brad Badok. Naku, naiwan ako dito. Di bale, tutuloy ko na lang. Ano po, totoo po yan, na marami po nagsabi niyan na talagang nakaabang yan mag-asawa na yan para makapasok sa iglesia, gagawin nilang negosyo sa sarili nilang kapakanan, kaginhawahan sa sarili nilang negosyo. Kaya, sino ba mga DS worker, hindi nakakahalata sa daming binababa mga proyekto, mga project, magtutulong-tulungan, tapos pipilitin, ay wala nang ganun ngayon mga kapatid, tigilan nyo na yan. Sige po ito, kapatid na Wilfredo, sige po, sampa po kayo ha, ayan po kayo. Para, bakit kaya? Good guess, nangyari. Ito pa po, ay, kapatid na Mark Lizardo, gusto mo po sumampa? Nakano ka naman nanonood ka nga sabi ni kapatid na Ariel Gutierrez, mayroong closet na AP sa account ng Hill Chinquanco. Ito, tawag dito. Teka, nagbabasa po kasi ako dito binabasa ko pa kung mayangin pa po kayo Ito po yung, tanyo. Ito hindi matanggap ng mga panatiko Hindi na nga nagpapatanong. Ito po. Wait. Ayaw magtatanong, manluloko yun. Kasi sabi, pagtanong ka pagka ayaw matanong, nagtatago, kagaya ng mga mangangaral sa ating panahon ngayon, mga nakatago, di mo nga matatanong At meron naman lumalabas, nagsasalita sa tao, ayaw naman patanong. Ang utos kasi ng Diyos sa mga tao, magtanong sa mga saserdote. Sabi mo, mangangaral ka, sinugo ka ni Kristo. Ba't ayaw mong magpatanong? Si Kristo yung nagtatanong. Tinanong si Kristo, napakaraming tanong. At ang mga tanong at sagot nakasulat sa Biblia. Ay hindi nga po ganun mangyayari. Kasi nga po, si Daniel Rason mismo, wala yung pananampalataya. Kaya alam mo, tama yung sinasabi ng iba demonyo. Kasi tinatampalasanan niya yung salita ng Diyos. Ang ginamit niyang term doon, mga kapatid, kalkal. Hindi daw siya mangangalkal. Di ba sabi niya kay Brad Roland, hindi ako parang mag-concentrate, ganun niya kinawalang niya ang salita ng Diyos. Napakayabang niya po magsalita doon. Napakayabang niya po. Hindi daw siya para mag-concentrate sa salita ng Diyos. Aboy, teka, Daniel Rason, bakit ka pa naandyan? Bakit ayaw mo pang bumaba kung wala ka palang mag-concentrate na magkalkal ng salita ng Diyos? Dapat bumaba ka na dyan, hindi ka matanong. Anong sabi ng mga nasa abroad? Ayun, gala lang daw yan ng gala. Tapos yung mga picture-picturean lang daw doon, hanggang sa umalis na, hindi man lang daw nasagot yung mga tanong ng mga kapatid, yung mga pag-spiritual na bagay. Ayun po yung sinabi sa akin ng kapatid. Natandaan ko hindi ko alam kung sino nagsabi na yun Hindi niya na Tapos eto, may drama dito. Si Daniel Rason, pakinggan nyo. Eto ang nakakatuwa hindi mo nga nilabas yung video. Eto, ginagamit niya talaga ang mga kapatid sa kanyang sariling negosyo, kapakanan, kaginhawahan, pamemera. Eto, madali namang diwaan Ang mga panatiko lang dyan, ang mga tutulog-tulog, yung mga DS worker na, sabi nung isang mga kapatid, yung sabi ng worker, sinabi doon sa Exeter na isa na nakikinig ka sa mga laban ng katotohanan. Oy worker, ang kapal ng mga pagmumukha nyo, kayo ang laban sa katotohanan. Hindi nyo nga mapasinungalingan itong mga ginagawa namin ditong pagla-live, itong mga sinasabi namin. Kayo na ang laban, antikristo na kayo. Ano sinasabi ba? Wala kang magagawa, naglalabasan na. Wala kayong magagawa dyan, stuck na kayo dyan. Eto, tingnan mo, sabi ni Daniel Rason dito, pakinggan nyo mga kapatid. Sa tulong ng Diyos, isa po ang maipapangako ko sa inyo. Sa tulong at awa ng Panginoon, gugugulit ko ang lahat ng maaari kong pag-uukol upang sa anumang paraan
na ipinahihim tulad ng Panginoon. Marating namin kayo at ng pag-iibigan ng mga magkakapatid na tinuturuan ng aral ng Diyos. Dalangin pong palagi sa Diyos kahit hindi kayo nalapit sa amin physically. Ang lahat po ng mabuti para sa inyo. Dalangin ko po, mag-awa at tayong lahat ng Panginoon at makapagtapos tayo ng ating mga pagtakbo. Yup, nakakasang pakinggan ano. Pero sa pulpito, anong sabi niya? Lumabas kayo, hindi kayo kawalan. Eto, nagdadrama lang to. Kasi alam mo, kung totoo itong may malasakit sa iglesia, yung video na lang ni Brad Eli, dapat pinarinig na niya. Yun ang basehan ko doon. Pangalawa, yung burol ni Brad Eli, hindi niya pinakita, tinaraydor talaga nilang mag-asawa. Plano na nila yan bago pumasok sa iglesia Ganyan pumasok ang demonyo sa iglesia. Yan mga kapatid. Pandaraya na yan simulay ng dadaya na. Hanggang ngayon nagdadaya pa rin sa maraming bagay. Kaya hindi siya sinapian ng magandang espiritu. Yung sinasabi ni Brad Roland, hindi ito sasapian sa klaseng ito. Napakalabo nitong sapian. Diyan pumasok ang demonyo. Kasi pinag-interesan niya ang pera ng iglesia, ang pag-aari ng iglesia. Diyan pumasok ang interest nilang mag-asawa. Mag-asawa pa yan. Nakita mo nyo. Diyan pumasok. Kaya yung sinasabi nyo na kami kontra, masama ang diwa namin, ay talagang masama ang tingin namin. Masama talaga. Yung kutob, yung diwa, yung kutob ng mga kapatid, pare-pareho Pare-pareho. Wala namang narinig, wala namang nagsasabi. Pare-pareho. Magpapaniwala ka sa drama nito. Kaya lang ginagawa niya yan para kayong miyembro nandyan. Yayapusin kayo sa pag-ibig, pero siya bilyonaryo, ang miyembro naghihirap. Ayan yan. Kasi kung ikaw may pag-ibig, Daniel Rason, hindi ka mayaman, hindi ka bilyonaryo. Hindi, kinuha mo nga yung para sa miyembro Kinuha nyo mag-asawa Yan ba, may pag-ibig? Hindi naman inyo. Yan ay pamamahagi ni Brad Eli, mga kaperasong lupa, yung sa mga talagang wala. Hindi, kinuha nyo Tapos iiyak ka ngayon, may pag-ibig. Ikaw ang ginugugulan ng miyembro. Hindi ikaw nagpapagugol sa miyembro. Pasan-pasan ka nga sa biyahe Sa world tour mo pasang-pasan ka Mula aeroplano, hotel, accommodation, lahat sagot ng miyembro. Ganyan ka, kabigat. Pati yung mga worker mo, mga panatiko mo, DS, ang bibigat magsalita, parang nag-aala demonyo na rin. Kaya alam mo, kayo mga DS worker, talaga kakapal din naman talaga ng mga pagbumukha nyo Hindi ko maintindihan bakit naandyan pa kayo, bakit nagsasalita pa kayo dun sa mga exiter na mga lumabas na kung ano-ano. Ayan ang mahirap sa inyo, mga nawawala na kayo sa wisyo. Tapos ako'y gagawa ng kwento nung ako'y lumabas, isinaysay na. Ngayon, sige, mga worker ng San Pablo, kayo ang sinasaysay ko ngayon, yung puno mo, hindi kayo makatutol, ano kami, titigil ng pagsasalita? Babaliwalain nyo ang mga kapatid na naglingkod ng 20 to 30 years, isang itcha nyo na lang at gagawa nyo ng kwento, hindi pwede. Isasalaysay namin at iaanuhin namin ang mga katarantaduhan at kawalang yan nyo sa iglesia. Tingnan natin ngayon, talagang kayo, mga nakakagigil kayo, mga banal-banalang kayo. Alam mo mga kapatid, bukod-bukod lang mga kambing at tupa ngayon. Makikita natin ngayon kung sino talaga ang tupa, makikita natin ngayon kung sino ang kambing. Yan, hiwala yan na yan. Tingnan naman natin. Subukan nyo, matitira dyan, mga nangangabit, chismosa, traidor, ayan lang yan. Kung ano ang puno, ayun ang bunga. Yung puno, ng agaw ng asawa, yung miyembro, mga agaw din yung asawa. Yung puno, nagnakaw, yung miyembro, pwede rin magnakaw. Ano yan same feather flocks together yan Tapos kami ang gagawa nyo ng invento na ako isinaysay. Ano sinaysay sa akin? Manood ka dito kung ano sinasalaysay ko, mga katarantaduhan nyo at kakampalsanan nyo sa iglesia. Ganyan, nakaka-high blood talaga dito no? Si Brad pa doon ang nagpa-open ng live, ako nagtuloy. Walang sasampa. Tawag dito. Siraan mo si Brad ba doon? Ano bang gagawin ko? Sisiraan ko si Brad ba doon para kumita, no? Hindi ko alam yan Hindi nga ako marunong magana ng ganyan Tawag dito. Teka, sino itong nasampa? Teka, accept po kayo. Sige, para ako ibig kasalitan ditong magsalita. Inating ko na po kayo. Galit yung hanap pa ako nung nag-set sa akin. Sige, kapasensya po kayo. Kumusta po? Eto, laging na high blood. Si Brad ba doon kasi ang nagpaano ng live na to Ako nagtapos, bigla siyang bumaba. Sige po, ano po kayo? Salita po kayo. May ikon lang ako, yung si Tatay Felix ba? Natutuwa ako sa kanya kasi alam mo yung pinaggagamit niya yung mga videos natin na mga
para daw tayong asong tahol ng tahol. Opo. Ang kuwan ko lang sa kanya doon, ba't hindi niya inalam yung mga buhay natin? Yung tama ni, sabi ni Bro Badong, dapat alam mo yung sapatos ko. Kung anong nangyari sa buhay ko. Anong nangyari dito sa iglesia na ito. Kaya nung nakaka-debate niya si Bro Badong, puro na lang siya, tamini siya eh. Hindi na siya makapagsalita eh. Opo, napanood ko yun. Wala namang kalatoy-latoy yung matandang yun. Ako nga, sa totoo lang, Brad, ako'y naawa doon. Kasi, ano siya eh, kulang kasi po yung isip niya. Oo, at matanda nga siya. Pero Brad, para bang ang isip niya eh, doon, kay ganyan rason, doon. Hindi gagawa. Makikid po yung isip niya. Ako kasi hindi ko na siya para patulan, Brad, kasi ang nakakahul po, Brad, yung hindi mo kilala yung tao. Eh, titirahin mo ko ng personal, tayo, kami. Yeah. Eh, hindi, ang pinaglalaban naman kami, eh, hindi mo sarili natin. Yun ang napanood ko yung yung video natin eh. Tapos nakalagay pa pangalan ko, Wilfredo Rables, parang sabi ko, okay na, natutuwa din naman ako sa ginagawa niya. Pero wala namang effect sa akin yun, hindi naman totoo yung pinagsasabi niya. Hindi niya nga ako kilala eh. Ako, pagka ganun, hindi ako magsasalita sa iyo kasi hindi naman kita kilala eh. Ano bang karapatan ko magsabi akong ganyan ka, ganito ka, ganyan ang ugali mo. Di ba? Parang kuwan lang ako dun sa kanya na yung mga banat niya puro mali eh. Hindi nga siya makakuan eh. Kahit yung sa Broccoli TV, ipit na ipit sa lahat. Marami nga po sabi sa akin noon, ano ko daw, yung, anong tawag doon, dibatehin ko daw doon sa broccoli, sabi nung iba. Ipit na ipit pa nga siya sa Broccoli, yung mga tanong doon, ipit na siya eh. Ilang beses na hindi makasagot eh. Oo, hindi ko inanim. Ako talagang ako sa totoo lang inaawa sa kanya, kahit ako ginaganon niya. Hindi ko po alam kung bakit ako naawa sa kanya. Ito pa, kasi nga, Sis Nikki, yung mga kapatid natin sa GC ba, yung mga iba, pinag-report na daw sa Facebook, Renita. Ano po, pinagre-report sa sa Facebook po. Para anong gagawin? Para ma-restrict yung Facebook account mo. Para yung ginawa Ay, hindi pwedeng mangyari yun, Brad. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kasi bawal naman. Kasi may mga ilan talaga na yung iba na kuhan sila, na-restrict sila eh. Kaya ang sama naman ng mga kapatid ngayon, kanya na sila, para silang mga agency na, more pa sa agency na ugali. Brad, kasi nga ganito po yan. Yun nga pong tunay na bayan ng Diyos, ng mababait, yung mga maayos na kapatid. Ano ko yan marami kasi akong halos mabubuting kapatid, Brad, yung nalabas eh. Ang matitira dyan talaga kambing. At yung kambing, wag na po kayong magtaka. Kambing lang naman yan, hindi huwag nyo na intindihin. Ang intindihin nyo, yung lalabas na mabuting kapatid. Baka yung kapatid na yun, baka yun silang mga naanid kay TCR. Ano hindi po? Yung sigurong mga kumakalaban yun, baka sa panahon niya ni DCR, hindi nakapanahon kay Bro Eli. Ang tawag hindi, Brad, kasi meron din pong nag-exit bagong kapatid din. Wala pa nga po siyang isang taon. Nag-exit na rin po siya. Hindi niya po nabutan si Brad Eli. Kasi nga po, kinompare nila yung doktrina ni Brad Eli. Tapos din, ang nangyari, nung sinasaaral ni Daniel Rason ngayon, kinompare nila yung wala daw. Kaya umalis. Hindi po. Saan ba naanib? Bago sila naanib, di ba, magpa-doktrina sila. Sino nagsasalita doon? Di ba si Bro Eli? Si Brad Eli. Ngayon, nung lumabas, after doktrina natalo ng pasalamat, worship, prayer meeting, iba na sinasabi, kino-compare ng mga kapatid. Yun nga, doon din siya nagkamali, Sis Nikki, kasi pinapapakita sa mga bagong bautismo, bagong hanip sa iglesia, siyempre yung video ni Bro Eli, yung sa doktrina, di ba? Tapos nung siya na mangaral, siyempre ikaw magtataka ka. Ba't iba dun sa pila? Ba't iba ngayon ang pinagsasabi niya? Siyempre mag-compare mo yun. Kung talagang nagsusuri ka, nag-iisip ka na, at ganito, ba't iba na yung pangangaral ni Daniel? May kasi yun, Brad. Ha? Brad, may spirito yun, may diwa yun. May sa kalooban na may ipagko-compare nung kalooban niya, nung butihin niya, magkaiba. Kaya lalabas din yan. Kasi kung ang puso mo talaga sis is mapatino ka,
makapabuti ka sa kuan mo, mag-compare mo talaga yon. May mag-uudyok sa iyo ng espiritu eh. Uy, di mali na yan, mali na. Mga ganun-ganun eh, di ba? Kasi nga ganito yan, Brad. Ganito kasi yan mako-compare. Kasi ang lalabas dyan, ano talaga kay Kristo eh. Pag narinig mo talaga yung tawag ng Kristo, lalabas ka. Kasi ganito po yan eh. Pag ikaw ay kapatid sa Kristo, hindi mo matitiis na si Daniel Rason ay pinapalakpakan. Sinasabitan na sa pagita. Yun nga Ah, eh. teka lang. Ayun ka na, binigyan ako ng karton. Eto, Brad ha, kaya hindi tumatagal yung iba kasi pag ikaw ay kay Kristo, hindi mo matitiis yung yung para-parada ni Daniel Rason eh, yung napalakpak ka, nakanta ka ng mahal na kuya, ate-ate, nasigaw ka, sasalubungin mo, may tugtog, pag kay Kristo ka. Kasi bawal yun eh, nakakakilabot yung ganun eh. Kasi Kaya nga, napan mo yun sa doktrina eh. Eh, siyempre natutunan mo yun sa doktrina bago ka nahanip eh. hindi, may nagano lang. Tapos, ayun po yun. Kaya may isang kapatid po, lumabas na eh. Ilang taon siya sa iglesia? 30 yata? 30 years siya sa iglesia. Ang tagal Nung na. nakita daw niya, po, Ang nung tagal na. nakita, opo, marami po matatagal na talaga. Nung nakita daw niya si Daniel Rason na sa fiesta, yun daw ang huling attend niya. Umexit na siya. Ayun, Nakita may daw niya kulto. kung paano pangalan si Daniel Rason. Talagang kinalabutan daw siya talaga. Lumabas na. Talagang exit siya. Matanda, yun yung nag-chat sa akin eh. Brad Wilfredo, may babasahin lang po ako dito ha. Sige, sige. Ito yung Makikinig pinababasa ako. ng kapatid eh. Sige, sige. Ito, Sige. sabi ng kapatid na nag-exit na, ang alam ko exit na to eh. Tama po sinasabi mo doon, sa live mo nitong April 18. Pinakinggan ko po. Kaya nga po tayo nag-exit eh, kasi sa maling aral ni DSR. Tapos ngayon, kita mo sa mukha niya, gigil eh. Mga batong nagtatago daw tayo. Saka ito pa ha, yung pa-target na yan, di na maubos-ubos eh, daing na ang mga kapatid. Magpuputulan na ng kuryente at tubig dahil ala ng maibaya, dahil dyan sa pa-target na yan. Ala siyang awa sa mga kapatid. Samantalang siya ay nagpapasarap sa mga pera ng mga kapatid. Ayan po yan. Totoo naman sinasabi ng ibang kapatid. Talaga po sila 100% nagpapasarap talaga sa pera. 100% is totoo talaga yan kasi yun nga, napaniwala ko dun sa hospital na yun eh, patapos na raw. Sabi ko, galing pa target din dun eh. Malaki din ang pirang Opo, target parang dun. gobyerno nga yan. Oh, Brad, parang gobyerno nga yan. Mag-o-open, ganun-ganon. Ganun lang yun. ang tanong Tapos, sis, yung pinapatarget nilang mga gawain nila, saan kaya mapupunta yan? Sa pangalan ng iglesia o sa pangalan nila? sa pangalan nila, ay kinuha nga yung kanila eh. Yun na. Kung yan ay magbibigay sa iglesia, Doon yung tayo konti lang, magtataka. karampot lang. Doon tayo magtataka, ba't suporta niyo yung support? Tapos hindi natin alam, yun nga, tingnan mo ha, 9 years ako sa iglesia, sa tulungan wala akong problema. Pero ngayon, nag-exit lang ako, boom, parang wala na, di ba? Parang bulag Oo, na. nakapag-isip yung iba, nabuhay ang diwa. Kasi Brad, walang pangangaral. Walang pangangaral. Tapos Brad Wilfredo, tawag dito, Brad, nung nag-live kasi ako nung nakaraan, yung live ko ng 18, kaya ako natandaan eh, April 18, doon daw maraming lumabas na kapatid, nung pinakinggan nila yon. Talagang yung iba, walang kaalam-alam, nag-closet muna, kasi may nag-chat sa akin eh, naku sis, nung napakinggan kita, ay ako'y nag-closet na. Wala, hindi na daw talaga yung sinabi ko, yung sinabi ko daw po ay talagang swak na swak. Eto, sabi nung isa na, ito'y kapatid ha, sabi niya, okay sis, para na ako nag-closet eh. Iba na rin ang nararamdaman ko, pero pag naiisip ko, kung saan ako pupunta, ayaw daw niyang malayo sa Diyos. Sabi niya ganon. May pakiramdam na siya, lalo nung narinig niya yung live ko. Alam mo Ayun. kasi, Snake, yung lahat ng videos mo, bakit may nakikinig sa'yo? Kasi yung pinagsasabi mo ay totoo. Kasi malalaman mo kasi yung nagsasabi ng hindi totoo at saka totoo eh. Di ba? May confirm mo yun eh. Compare mo sa yung nagsisinungaling. Kaya sabi ko, talagang maraming nakikinig sa'yo kasi totoo yung sinasabi mo. Hindi naman na nagsasalita ka lang. Naramdaman kaya yan. Oo, tsaka, hindi, kasi ayun talaga yung natural na nangyayari eh. Hindi naman magiging interesado sa iyo mga viewers mo eh. Pag alam nilang hindi nangyayari yun sa iyo eh. Para bang yung sinasabi mo,
yun na yun sila. Ganon. Kaya yan ang gusto ni DCR na ipablock yung mga exiter kasi ayaw nilang kita yung pag-i-expose natin. Kasi pag makita yan ng mga fanatics sa loob, siyempre may talagang fanatics kasi talagang nakikilaban talaga. Pero kung makikinig ka lang, huwag ka lang mag-one-sided, talinuhan mo lang. Kahit hindi ka matalino, basta mag-isipin mo lang na, uy, ganito palagi. Tapos makikinig ka sa ginagawa ni DCR, tapos mag-compare mo. Bakit lang yun? Opo nga, ganon. Teka. Kung maging gising. Alam mo, Kaya yung mga kuwan boses na yung mga video na ipaservice kuwan mo yung mga salita ni Bro Ili, maganda yun kasi at least Oo nga po. Oo, kasi wala namang kasi, nagpe-play eh. at least makukuha na naman ito ni Tatay Alex, di maganda. Kaya mapakinggan din siyang salita ni Bro Ili. Yun naman eh. Eto nga po, Brad. Ito kasi, siguro kasi, brother, kasi hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Minsan kasi nga, nagugulat siya nga rin ako, bakit ayun nga nasasabi ko. Ganito kasi po, Brad, ang mga sinasabi sa akin ng mga viewers. Hindi ko alam kung exit or closet, halo-halo. Ngayon, ito po sabi sa akin, hello po sis, di ako makapanood ng live nyo, but lahat ng YouTube videos nyo ay pinapanood ko. I admire you sis, ang galing nyo magsalita. Lahat ng sinasabi nyo, napapangiti lang ako kasi totoo. Totoo pong injustice. Opo nga, sabi niya po, totoo pong injustice dyan na sinasabi nyo sa MCGI. Kaya 2013 pa lang, ay nag-exit na yung high school classmate niya na nasa US. Ano daw yung asawa, parang drug addict, lalaki, pero ang sinuspinde ay yung mag-iina, kaya umalis na. Sabi niya ganun, wala naman talagang hustisya diyan. Yung mga matitinong nalakad, konting mali, suspinde. Pero yung namumuno ng agulo ng asawa, ay wala. Diretso nakikinig sila. Pero pagka miyembro ang gumawa, ay patay ka. Walang hustisya diyan. Oo, wala. Walang hustisya diyan. Ay, ako'y galing diyan, kaya ko alam. Naandyan yung mga, ibang exeter sis Nicky, sorry sis Nicky. Kasi yung nangyari sa kanila, parang ganun din nangyari sa akin. Parang halos pare-pareho lang. Yung mga na-experience nila dyan sa loob ng CGI. Ganun lang din, pareho lang. tingnan mo Brad, ito pa ha, mayroon pa nag-chat sa akin. Marami kasi ito eh, ngayon ko binababa. Sige, basahin mo sis Nicky. Nakikinig ako. Ito, tingnan nyo pa. Kung sabi ni isang kapatid, kung nalaman ko lang dati na nang-agaw ng asawa ang bonjing na yan, tagal na ako lumayas. Kasi may mga kapatid na sinuspinde dahil sa pakikipagtipan. Tapos ganun pala ang ginawa namin, yung pinapangaral, sobra kapal ng muka, nakakatulog pa ba yan? Sabi ko, nakakatulog pa yun. Naku, yung kapatid na natisod na yon si Sneaky, nung pumunta si Bonjing dito, ang sabi ng DS, iba na ang diwa. Kakahiya yung MCGI na yan sa panahon ni Kuya Akot na yan. Oo nga, marami na silang mga ibang diwa. Ito pa, meron pa po. Ito. Convention 1K din. Ito, puro organ. Ito yung mga tinapon. Nabasa ko na to sa live. Yung mga pagkain na pinagtutulungan. Tapos ay, naman, ito. Sabihin ang aking mga nararamdaman tungkol sa iglesia. Okay lang po ba na sabihin ko sa inyo ang aking nararamdaman? Ang daming hinaing ng mga kapatid eh. Ito sana yung pasasaltahin ko eh. Na tatawagan ko nga po yun kung gusto niya sumalta. Luces, Po. nagtataka ako, bakit yung mga kapatid sa'yo na nagtatanong, bakit hindi sila nagtatanong sa mga district servant o in charge sa MCGI? Alam mo bakit? Alam mo kung bakit? Kasi kung doon sila magtatanong, sigurado, lock na yan. At saka wala namang isasagot. Ayun yung tagapagtanggol yun ni Brad, tagapagtanggol yung mga ni Daniel Rason, wala kang hustisya doon. Magtatanong ka, sasabihin, ibang diwa ka na. Ganun. Ay, yung mga yan, mga props lang yan dyan. Tingnan nyo, mga walang pakiramdam, mga DS worker pa naman yan. Tapos may kapatid dito sa kapatid sa iglesia sis, talagang close ka na kapatid kami noon ha. Tapos nung nalaman niya na mag-exit ako, tapos sinasabihan niya ako, sayang brother, sayang dahil matagal ka na sa iglesia.
Anong ibig mong sabihin sayang? Na ako ay satanas na? Ako ay nakikilaban na sa aral ni Kristo? No, hindi ako nakikilaban sa aral ni Kristo. Umalis ako sa pamuno ni DCR. Doon ako umalis. Hindi ako umalis sa Iglesia ng Diyos. Yung aral na natutunan ko, yung pa rin ang sinusunod ko, hindi aral ni Isaac. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Ang sagot po dyan ay panahon na, Brad, ng paglalabas ng tupa. Kasi ang puno, tampalasan na. Ayan Yan nga. hula ng Biblia. Ang pag-ibig ay lalamig, ang tampalasan ay lalago, ang katampalasanan ay lalago. Ayan, mawawala ang pag-ibig niya sa iglesia. Kasi unang-una, gawa ng mga DS at water na yan, yung mga panatiko dyan kay Daniel Rason. Magtatanong ka lamang, sasabihin, iba na ang diwa. Eh kung hindi ba naman talaga nag-iisip yung mga yan, eh mga bobo nga yung mga yan eh. Tagapagtanggol na sila ni Daniel Rason. Sila ay tiwalang tao na. Tiwalang tao na po yung mga yan. Kasi kung Alam ikaw mo yung, ay, kasi Brad, ganito yan. Po, alam mo yung message niya sa akin, sis? Sabi niya, brother, i-block na kita. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, yan ba ang natutunan yung pag-ibig? Sabi ko, ang ipro-ito nyo, pag-ibig. Puro pa kayo, pagka nasa lokal tayo, puro kayo heart side. Tapos, nag-exit lang ako. Ganyan na, i-block nyo ako. Ba't anong punto nyo? Ba't i-block nyo ako? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Eh, talagang mali na dyan sa iglesia natin. Eh, ba't kung alis ako, i-block nyo ako? Kasi ayaw nyong makita o makita yung mga expose namin. Kasi sa isip nyo, kami ang mali, kayo ang tama. Yun naman talaga kasi hindi tayo walang mananalo dyan eh. Kasi sabi nila, kami ang tama, kayo ang mali, or sila ang mali, tayo ang tama. Yun lang naman ang pinaglalaban dun eh. Wala talagang walang panalo. opo. Ay ano, hindi na ako nag-ano dyan. Pagdating dyan kay Daniel Rason wala akong ano dyan. Ano sabi nito, teka, babasahin ko lang po. Sabi ni Sige, kapatid na Ruben, Tagalog, paktay tayo dyan. Hindi na ako binigyan sa lokal ng Zoom. Nakahalata na. Pinatugtog ni Felix Moore sa program niya yung debate, sagutan nila Brad Badong. Ano na alam mo nangyayari sa eto mga worker, mga DS, mga KNP, eto mga DS at saka mga worker. Tingnan nyo, ibang-iba na nangyayari ngayon. Hindi nyo naman pinagtatanggol ang aral ng Kristo ng salita ng Yun. Diyos. Ang pinagtatanggol nila si Daniel Rason. Tatanggalin niya, friends, sa Facebook, gano'n. Hanggang ganyan na lang kayo. Wala na. Hindi na kayo, wala kayong aral na binubuga. Ano pang aral na bubuga nyo? Nasaan ba na nga kayo diyan? Kay Rason na kayo, kay Daniel Rason na kayo nagtitiwala. Ang maririnig mo na ngayon, ay ilak mo na yan. Alam mo, sa panahon ni Bro Eli, wala tayong takot kahit may manira. Kasi alam natin na tama yung pangangaral ni Bro Eli. Pero ngayon, ngayon, ipa-block ka. No? Parang gusto nilang parang kay Manalo na huwag kayong manood dyan sa social media. Parang ganun ba? Binabawalan na nila yung mga kapatid. Kasi nga po, si Daniel Rason, walang tinanim na aral. Walang alam niyang siya ay mabubuwal. Wala siyang tinanim na aral. Yun Kaya nga. ang solusyon yun, mga kapatid, i-block nyo na lang. Yun, Ito namang mga nasa loob na kambing, binalak naman, wala nang kaisip-isip. Iba-block mo, mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Dahil lamang kaya sa na, blackout decision sila. Kaya nga panood lang nila lagi si DCR. DCR lang, yun lang lagi na pinapanood nila, prayer meeting, worship service, tapos PBB, yun na lang. Wala na silang alam kung anong nangyari. Opo, ayun nga nalaglag na hindi nila alam yun Pero nyo, UNTV, dapat magbabalita siya ng totoo. Hindi niya pinalita yung nahulog. Yung nahulog Bias yun sis, hindi talagang makuhan mo na talaga na hindi totoong iglesia yan. Ay, totoo nga ang iglesia, kaya nga kinukuha yung bayan ng Diyos dyan Totoo, kasi ang tinatawag naman dyan bayan ng Diyos, yung katawan, yung tao, yung tayo. Tayo. Pero yung naiwan dyan, kawawa. Hindi naman yun Pwede mong iwanan yung mga lokal, yung maganda convention, kasi sabi naman niya sa Biblia hindi tumatahan ang Diyos sa templong ginawa ng kamay ng tao. Kahit anong ganda ng convention, kasi Daniel Rason man ang bububuga doon, na parang batibot. Lalayasan yun. Talagang ang Diyos, wala na, lumabas na. Kaya nga pinapalabas na yung kanyang bayan Ngayon, mga kapatid, ang tumitira dyan sa atin, mga kapatid, ayan yung mga kambing na natitira dyan. May mga panatiko yan kambing. Pero yung bayan ng Diyos, tinatawag na yan ng Diyos. Ngayon, makikita ng utak ng iba. Sasabihin, saan kayo pupunta? Ay, di sa labas, pero lalabas kami. Anong tawag sa inyo? Bayan ng Diyos. Kasi, bayan ng Diyos ang nakarig mo kanyang tawag
O kayo ngayon, na kay Daniel kayo, yan ang pinagtatanggol nyo, bayan kayo ni Daniel Rason. Ayan yan. Hindi kayo bayan ng Diyos. Kasi kung bayan kayo ng Diyos, lalabas kayo, marinig yung tawag niya, yung tinig niya. Hindi nyo pare pagtanggol yan at may pagtanta pa yung mahal na kuyang may pagluha. Eh, Hindi yan, magkaiba. This is, yun ang tanong nila sa akin, yung district servant dito nung nag-usap kami. Sabi niya sa akin, magtatayo na kayo ng iglesia niyan. Magtatayo ng iglesia, di man kami magtatayo. Andito pa rin kami. Sa iglesia ng Diyos pa rin kami. Alam mo, tinan mo, alam mo karamihan ng DS, ang tatanga, ang bobobo pa. Pero mo water ka, DS, hindi mo alam kung ano yung templo ng Diyos. Hindi mo alam kung ano yung bayan ng Diyos. Tayo yun, sis. Bakit ka magtatayo? Ikaw, naanib ka sa salita, doon ka kumonekta sa salita, sa aral ka umanib. Kahit saan ka magpunta, kahit saan lupalo ka magpunta, ikaw ay kaanib kahit lumabas ka. Ayan kasing kay Daniel Rason, physical na kaanyuan yan. Kahit saan ka lumabas, dala mo yung aral, ikaw yung bayan, ikaw yung tinutukoy na bayan. Ngayon, yung sinasabi mong naandyan kayo sa loob, ano ka na? Narinig yung tawag ng pastol ng paglabas. Kaya ikaw naandyan ka na. Ang tawag sa'yo, Iglesia ni Daniel Rason. Kasi yan na ang inaano mo. Yan ang pinagtitiwalaan mo. Yan ang pinagtatanggol mo. Wala ka ng aral na binubuga. Wala na. Ayun po yan. Ay mga naturingan DS worker ang bobobo. Pakayatin nyo yung mga bobo na yan. Gumamit ang dami account. Ang bobobo Yan ang ginagawa nila. Takot nga sila eh. Gumagamit pa ng dami account. Ako, Bulgar. Alam naman nila ang saan ang address ko. Alam mo sis, pinaghingi nila na lahat, passport ko, dati passport, tapos yung address, yung mga anak ko. Hindi, alam, kilala niyo man ako. Saan ako nakatira? Dito sa abroad eh. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo mga panatiko, mag-isip kayo. Buksan nyo lang ang isip nyo. Hindi naman na okay lang. kayo mag-one-sided. Lahat, pag-isipan nyo talaga, yan ang ginagawa ko. Hindi ako, before na pakinggan ko si Bro Badong, yun talaga pinag-iisipan ko yun. Bakit ito nagsalita? Bakit ito binubunyag niya yung kamalian sa iglesia? Dapat lang malaman natin kasi usapang kaluluwa to eh. Kung hindi tayo pag-isip ng gano'n, talagang ganun lang. Hindi, tsaka alam mo, Brad, kahit pa yan nung buhay pa si Brad Eli, pag siya nagpapaksa, walang liwanag, hindi talaga lumalapat. Hindi ko nga makikita sa kanya, ano kayo pinagsasabi nito, parang hindi talaga lumalapat. Lalo ngayon, hindi lumalapat yung salita, yung aral. Alam mo mga kapatid, kung bakit hindi lumalapat, tampalasan. Yun talaga ang Tampalasan feelings ko, sis. Yun din talaga ang feelings ko nung siya nang nangaral. Ang isa lang ang ayaw ko rin kasi, yung mahabang advertisement, napakahaba. At saka, hindi tsaka Brad pagpupusong na, kasi yung sinabi niya kay Brad Rola na, hindi ako para mag-concentrate na magkalkal. Kung baga parang sinasabi niya, hindi kita papansinin. Kasi may iba akong ginagawa, may iba akong pakay sa iglesia. Hindi kita papansinin. Ay, bobo nga lang yung mga hindi nakakadiwa dyan. Ang ibig sabihin nun, yung sinabi ni Daniel Rason na yon, hindi ako para mag-concentrate, kapatid na Roland, na magkalkal. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, deadma. Ay, ang tanong ko, gano'n naman kakapal ang pagmumukha mo, Daniel Rason, at naandyan ka pa sa iglesia? Wala ka naman palang balak na tumutok, mag-concentrate, wala kang balak na mag-akay, wala kang balak mag-aral ng salita ng Diyos. Gano'n naman kakapal talaga ang pagmumukha mo? Talaga nakakaiba ng pagmumukha mo. Nag-consensus kasi sa Bible exposition, si Bro Eli pa rin eh. Ano po? Si Bro Eli pa rin kasi nangaral. Kasi tingnan mo yung Bible exposition, doktrina, yung doktrina natin. Di ba si Bro Eli pa rin yung pinapatunog nila? Hindi si Rason. Kasi nga po, Brad Wilfredo, kaya yun po ang inalagaan niya. Yun lang po ang inalagaan niya, kumbaga sa recruit, yun ang pangpasalta niya para sa bago niyang miyembro. Ginagamit niya ang doktrina ni Brad Eli. Ginagamit niya, yun lang ang inalagaan niya. Pangpasalta niya yun eh. Kumbaga yun ang ginagawa niya ng recruiter. Opo. Pangpakwanan yun, sis, kung sakuan pa lang, masarap na pagkain ba? Ang sampa niya doon. Hindi niya pwede yun, masarap na pagkain. Pero sa huli, kasama ka na sa patarget. Oo, kasi gagawin niya nga po yung kumbaga sa recruiter, ayan, pangsalta niya yung doktrina.
Tapos yun, babalikin niya na kapatid. Ayun yun, papatargetin niya, gogoyoin niya na, pag-ibig, pero siya mayaman, bilyonaryo. O, di ba? Wala yan. Teka, babasa lang po ako dito sa mga viewers. Hello, Sige. sis Beck Galiano. Hi, sis Nikki. Si kapatid na Joey Gregorio ng Paris. Bonjing po. O, yan, marunong ka na. Bonjing, ha? Eh, yun naman ang pinag-uusapan natin dito eh. Si kapatid na Ronnie Key Point, pabili po ng yelo. Eh kasi si Brad Badung ang nag-ano dito ang mag-live daw. Iniwala naman ako dito. Kasi kapatid na Brad Art, pag-ibig sa kasinungalingan, yung pag-ibig nila sis. Ay opo. Kasi alam mo, sa iglesia, dapat kasi pantay-pantay yan eh. Hindi mo maramdaman yung paghihirap ng isang kapatid kasi tinutulungan yung mayaman, natatakban yung mahirap, pantay-pantay yan. Ay ngayon hindi na. Ramdam mo yung demonyo, napaka-bilyonaryo. Hindi na. Ramdam mo na. Tapos hugot at hugot, project hugot-hugot ko daw. Oy mga kapatid, mga DS worker, wag lang kayong bobo, wag lang kayong tanga. Yan ay gawain na ni Kuya. Wag kayong magpabigat sa mga kapatid na pinundar ni Brad Eli. Wag kayong masyado na kayong napaka-panatiko nyo. Ang pangit nyo na tingnan dyan. Kaya nakakaasar eh. Wait lang. Babasahin ko pa yung iba. Black Ebig. Oh, pag-ibig naman talaga eh. Teka. Babasahin natin to si kapatid na Jingle Bill. Diyan magaling si Bonjing umarte sa harap ng kamera. Hindi naman talaga mangangaral ang diwan niya. Mangangarir. Kulang na lang pa-autograph mga sumasalubong sa kanya. Feeling sikat na artista. Ano, sis, may napanood ako niyan, kapatid, na pirma siya sa video. Yung nagpapapirma yung mga tao. Kulang yan sa pansin eh. Tinan mo, tuwang-tuwa siyang may kanta. Tuwang-tuwa siya. Nakakaawa nga yan. Ano yan? Kulang sa pansin talaga. Kaya wala akong ano dyan. Tawag dito. Ito. Si kapatid na Roger D. Gonzales. Apaka-plastic talaga nitong si Daniel. Diyan pang pamas ang acting ng Portuguese na yan. Dahil pa si Christopher De Leon sa kadramahan. Lahat talagang gustong gawin. Mga pagtalon-talon ng motor, drama, action, singer, lahat pinakiyaw na. Ako hindi sa kanya, kaya lang sinambabato ng mga kapatid. Na kaya nagkakaganyan ng mga kapatid dahil sa utos din niya, i-block nyo, tawanan, i-block nyo daw. Tapos yung nagsasalita kapatid sa perya, tinatawanan niya. Nag-a-announce sa perya. Siya nga, announcer siya ng demonyo. Ginagamit siya ng demonyo. Nakita niyo yung mga ginagawa ng iba. Hindi niya nakikita. Hello, sis Nikki. Ilan bang poste na patayo mo sa pag-aabuloy mo? Ako, Brad. Oo. Ay, hindi ako nag-aabuloy ng malaki. Brad, hindi ako lumalaban ng ubusan. Hindi, at saka ako, suspendido. Bawal daw tumanggap sa suspendido. Malilinis yung mga yan eh. Buti na lang, suspendido ako. Ba't naman ako mag-aabuloy? Tinatampalasan lang din naman. Pag ayaw ni ate Arlene yun ng tiles, pinatatabtab. Ganyan kaarte ang mga nag-iinarte. Kala mo naman kung ano mga pagkatao. Magkakasala ka lang dito. Ayan, ganyan ang acting mo. Ha? Nung dumadalo pa ako rito sis, nung mga 2 months ago, talaga ang abuluyan din dito is bumagsak na din talaga. Kasi minsan nagpaparinig na yung DSA. May nagbibigay rito ng abuloy na 5 euro, putol. Putol. Nilagay doon sa box. Sabi ko, ba't may nagbibigay ng putol na 5 euro? Sabi ko. Parang sa isip ko talaga, bumagsak na rin talaga ang kabuluyan dito. May mga kapatid na rin na hindi happy. Alam mo yung pagka nagdadalo ka sa PBB, parang wala na talagang espiritu. Hindi ka na, parang walang laman ba? Parang hindi ka na natutuwa pag dumadalo ka. Hindi yung parang kay Ruili na pagka, sa padong na, talagang excited ka na. Ito na. Magandang sana naman. Ngayon, parang wala na eh. Parang walang gana kang talagang pumunta na sa... Kasi ramdam yun ng mga kapatid. Kaya ito lang mga DS worker na iba yung mga tatanga-tanga mga bobo eh. Ramdam kasi yan ng mga kapatid na naanig, na wala nang mangyayari, na walang nangyayari. Ramdam po yun ng mga kapatid. Ang daming kapatid na nagsasabi sa akin abroad, napunta lang daw doon si DSR, magpipicture, wala na. Hindi man lang daw alamin yung katayuan nila o kung ano, wala. Talagang kapalan na ng mukha. Talagang kapalan na. Nung pumunta siya dito sa Ireland, sis, hindi talaga ako pumunta. Po? Nung pumunta siya dito sa abroad, dito sa Ireland, hindi ako pumunta nun. Kahit off duty ako, hindi ako pumunta nun.
No? At ako'y ano, Brad, ito, makwento ko sa inyo, ano, kahiya-haya man sa mga kapatid o ano, talagang ano talaga, nung pumunta nga yan dito, yun, may nag-chat din sa akin. Never akong nag-interest diyang makita or magpa-picture. Sabi, ganun din ang naramdaman ko, Brad. Nung nagpunta siya dito sa San Pablo, never, hindi. Iyayaka nga ako ng mga kapatid eh. Sabi, ay sis, tayo yan na, magpa-picture. Hindi, talagang umuwi ako. Talagang hindi talaga ano loob ko dyan. Alam mo, Brad, ako yung may nagtataka hanggang ngayon. Ngayon, iniisip ko, bakit kaya yung bumulong sa akin, kada palang nagkatotoo? Nagkatotoo, Brad. Talagang mahirap talaga magsalaysay. Nagkatotoo yung ano ko sa kanya, na talagang ito yung mag-ano, ganito ang gagawin sa iglesia. Opo, talagang nagkatotoo. Ay, buti na lang ako'y suspendido. May nga suspendido, tsaka hindi ako nag-aabuloy. At tsaka hindi naman ako katulad ng iba, lumaban ng ubusan. Ba't ako lalaban ng ubusan? Kita ko ang pamumuhay. Iba mga artista, hello, nako, hindi ako para mag-abuloy. Sa Ibibigay ko lang sa mga panahon kapitbahay ko. ni Bro Elis, sis, okay lang. Pero sa panahon ni DSR, no way. Hindi na talaga ako Opo nga. magbibigay. Ito, teka, may babatiin lang ako dito. Teka, Brad, babasahin ko lang po itong mga viewers. Sige, basahin mo. Kapatid, Sis. Deal. Ang ganda ng pangalan mo. Hello po, si Sneaky watching from Japan. Ito naman. Ito, sabi ni kapatid na Ariel Gutierrez, si Brad Eli na mismo ang nagsasabi, walang kamag-anak sa kanya kung ang tinuturo mali at maling sistema na pinaiiral. Hindi. Sa mga panatiko, kahit anong sabihin, lulunukin. Basta ayan ang hinabili ni Brad Eli. Makitid nga ang utak, ang tawag dyan, panatiko. Panatiko na tawag Nakalimutan dyan. na nila si Bro Eli, sis. Nakalimutan na nila si Bro Eli. Yun na, wala na sa kanila sa isip. Kasi hindi nga nila naririnig yung tamang tawag ng Cristo palabas. Hindi nila yung naririnig, Brad. Kaya Yun tingnan nga mo eh. nabubuwal. Katagal. Ang mga nabubuwal dyan, Brad, yung mga dekada na. Kasi sila talagang may tunay na aral eh. Tapos tataniman mo ng iba, ng bago, ay wala. Lalabas talaga yan. Tawag dito na tapos diskusyon na tatay. Ako talaga, sis, nung nalaman ko na iba ng pangangaral niya, sabi ko, ba't ako mananatili rito? Kung ganyan naman sa mga Diba talaga maglalabasan yan? Ito si kapatid na Mark Lizardo, natutuwa si Demonyong Daniel dahil madami pang bobo at mga tanga sa MCGI na pwede niyang gatasan. Oo nga, mag-ano rin yan, makakahalata din yan mga yan. Nakahalata na yan, sis, pero ayaw lang muna umalis kasi may mga kamag-anak nga nandyan. Ayaw nilang pagkasira-sira yung pamilya nila. Kasi yung mga iba kasi dyan dito sa lugar ko, talagang pamilya-pamilya. Kaya siguro alam na nila yan, pero ayaw lang siguro nila mag-away-away ba. Siyempre kung may alis sa pamilya nyo, siyempre kalaban na yun. Ganun mangyayari nun eh. Opo nga, wala nga po talaga. Ganun nga po talaga Hindi yun. talaga mangyayari. Kaya, ayan, pamilya-pamilya kayo, mag-asawa, tapos 3 mong anak, aanib lahat sa iglesia. So, tapos yung mga anak na ayaw na makinig kay Bro Eli o mag-i-exit na, siyempre magkaaway-away. Yun ang talaga mangyayari ngayon sa iglesia. Kaya yung iba, close it lang. Nandun sa iglesia, pero pumapasok sa lokal, pero wala na sa, yung puso nila, wala na kay DSR. Kaya ganun talaga mangyayari ngayon. Kaya yung iba, close it pa lang. Ayaw muna nila mag-exit. Ay, buti na lang ako, Brad, wala akong naakay. Nakamag-anak, wala akong naakay. Alam mo yung misis ko, sis, sumasama sa iglesia, pero marami na rin siyang naramdaman na parang may mali yata dito. Pamimera, Sa iglesia nyo? Pamimera. Bakit sa iglesia nyo, puro patarget? Sabi niya, wala namang ganun dapat. Kasi yung iba, ang trabaho, mahirap din dito sa abroad. Hindi naman lahat ang nag-abroad, malaki ang kinikita. Tapos may patarget na, 300 euro sa iyo, brother, 200 euro. Kasi ang patarget natin ngayon is 2,000, 3,000 euro. Kaya nga, naggatas. Yung isa nga kapatid, Brad, 5 years, kulang 1,000,000 para kumuha ng kotse. Kinumpute niya, baka nga lampas papantay na. Ganyan katindi ganyan katindi ka palang pamimera. Tapos paglabas na, ibablock daw. Talagang titigas talaga ng mga mukha nyo. Tama kayo yung mga kambing. Hindi talaga magdadalawang isip. Alam mo, sis, yung feelings ko, sis, pagka hindi ka nagbibigay, parang tinitingnan kanila na may trabaho naman ako. Sabi ko, parang iba ang pakikisama nila sa'yo. Parang, hindi naman ito nagbibigay. Parang ganun ba? Parang may feelings ako nung anytime na may tulungan, hindi ako nagbibigay talaga, sis, kasi ayaw ko na magbigay. Kasi iba na kasi. Yung kay Bro Eli, talagang nagbibigay ako kasi nangangaral siya nag-broadcast doon ang ginagastos natin sa broadcasting Malaki talaga ang gastos doon. Kaya ako talaga tumutulong doon. Pero nung si DSR na, walang ganun Ba't ako tutulong? Hindi naman siya nangangaral.
May ano kasi pati, Brad, may makasalanang mata. May makasalanang mata ng mga kapatid. Yung bang, kasi may mga, dalawang klase ang kapatid, Brad, eh. Yung maganda ang budhi sa kapwa, meron naman talaga advance ang budhi sa kapwa. Masama. Yung masama talaga ang budhi sa kapwa. Yung, naku, alam mo, Brad, ako minsan dati, di pasalamat nung pa, nung time na yun na, ano, hindi lang ako tumayo at hindi lang ako nag-abuloy. Aba, ay napansin ako, sabi pa naman doon sa kapatid, si Sis Nika, laki-laki ng bahay, hindi nag-aabuloy. Hindi daw ako nag-abuloy nung time na yun. Ay, akala naman, ako yung mapapahiya. Ay, kahit ako'y sabihan mo, wala akong pakialam. Grabe, Eto si kapatid. no? Oh, Grabe talaga itong mga ibang kapatid, mga talagang iba ang nasa isip pag hindi ka nagbibigay. Parang, yun na nga, hindi ka nakadiwa. Pag gano'n ang nasa isip nila. Hindi ka nakadiwa. alam mo, Brad, tayong nag-exit, talaga hindi tayo kadiwa ni Daniel Rason. Hindi tayo Yun. kadiwa. Tamo, kadiwa tayo ng Kristo. Ay, talagang iba na ang diwa ko diyan. Kadiwa kami ng Kristo, hindi nung kay Daniel Rason. Ano ba naman si Daniel Rason? Pinapalakpak ka, nagpaparangal sa sarili, inuuna pa yung ibang mga paimbabaw pa. Ay, ang unahin niya, yung mga nasa iglesia, na yun ang tulungan niya. 9 million, bibigay siya ng pulis. Abo, Alam mo sis, since nag-exit ako ngayon dito sa iglesia na ito, itong pamuno ni DSR, nag-iba ng pananaw ko. Hindi na ako masyadong nakikipag-akuan sa ibang iglesia. Kasi lahat naman tayo, di ba, yun ang sabi ng Panginoon, di ba? Nasa labas, opo. Diyos ang hahatol. Opo, At, Diyos at naman gusto ang ng, nakakatakas. at gusto ng Diyos na tayong lahat na maligtas. Kaya doon ako, nung umalis ako dyan, nag-iba ang pagkuan ko, pananaw ko. Hindi na ako nagkikuan sa mga ibang tao. Ito, di na to maligtas. Ito, makasalanan na to kasi wala to sa tunay na iglesia. Hindi na ngayon ganyan ang isip ko. Nagbago ng isip ko Opo, dahil kasi dyan marami sa hindi naman iglesia. maliligtas eh. Kasing dami nga ng buhangin ang maliligtas eh. Kasing dami Yun ng nga eh. buhangin sa dagat. Kaya Brad, ayun, maraming maliligtas. nakuha ako sa sarili ko, pero ngayon, lahat, pakikisamahan ko na. Kahit hindi ibang iglesia mo, kahit ano, hindi na kami nag-uusap ng mga ganun-ganun. Ito na lang ang gagawin natin, itong i-expose. Ay, wala sa MCGI, Brad. Sa MCGI, wala. Pagkalabas, kahit ka mag-anak ka pa, tinuro nung puno, i-block nyo, tawanan, block naman. O, di, mga wala na sa isip, wala na sa wisyo. Maganda nga yun, wala na sa wisyo. Teka lang, Brad, babasahin ko lang po itong si kapatid na Hearthstone sa Europe to. Hello po, si Sneaky at si Brad Junior Badong. Bumaba na nga si Brad Badong eh. Siya nga nagpasimula nito eh. Pinasampa ko lang siya eh. Ay, hindi naman to si Brad Badong. Si kapatid Pinapaakyat na ka lang niya, sis. Maganda naman maganda yun sis, na may kuan ka live everyday. Kasi nakakatuwa eh. marami natatauhan. Marami nga po nagre-request sa akin ng ganyan po ng pagla-live. Well, kaya nga Ito, si gusto kapatid ko, kaya talagang gusto kong sumampa sis, para talagang mag-usap-usap tayo rito. Mas maganda, mas marami, di ba? At least ba? Opo. Pwede naman po. Si kapatid na pag-ibig sa Nevada to. Hello, si Siniki Brad Badong at sa inyong pang lahat mga kapatid. At saka dito naman ay hindi ka hindi ka mabuburyong dito. Hindi ka tulad sa kabila. Babatibot ka doon ng walang katapusan. Hindi mo maintindihan. Hindi ka naman Exit. Natatawa nga lang ako sa yung binasa nilang 1 Juan 2:19 eh. Doon ako natatawa eh. Ayun, si Brad Batong nanonood pala. Brad, meron ako ipaparinig ha. Titingnan natin ang sapi dito. Wait lang. Sinabing ipatawas na to eh. Ito mga nagmamahal ng kuya-kuya, ipatawas ari. Balik Wait lang ako ha. Meron lang akong bibilhin sa dali. Kung may mag-aakyat, Ulong ng tiga. Tanggal ang higa. Patay ang mata. Ang inyong anak ay may higa. Painumin ng kumukulong ng tiga. Tanggal ang higa. Patay ang mata. Ayan. Ayan, mga DS worker. Ayan yung inyong pinangangalagaan. Nakakaawa kayo. Anong sabi? Kayo ba'y may At ano naman nasasabihin ko? Kayo ba'y panatiko? Kay Daniel Rason na kayo. Ngayon, kayo na'y antikristo. Ayan yan. Panatiko na kayo eh. Sa tao na kayo eh. Nako, ito yung pagbabalaki mo sa akin na na mas maigi pa kayo nasa peryaan. Kahit nasa peryaan, hindi ito tatanggapin eh. Alam mo kung bakit mga kapatid? Wala namang tinatanggap sa peryaan may sapi eh. Ano ka? Ginagtakbuhan yung mga doon, yung mga tao doon pagka yung itong hindi po pwede ito sa peryaan. Kaya huwag niyang maliitin yung peryaan na nag-aano sa peryaan ay huwag niyang maliitin. Ito, hindi ito tatanggapin sa totoo lang. Parang may sapi na eh.
Hindi mo maintindihan kung saan pupunta ang usapan eh. Naku po. Si kapatid Ariel. Oo nga, kapatid Ariel Gutierrez, umakyat ka na nga. Huwag puro bundok ang inaakyat mo. Naindiyan yan, ba't bagay umakyat yan? Nagsabi, walang ano. Alam mo, mga kapatid, si Brad Ellie at saka si Daniel Rason, iba po sila na pinupundar. Si Brad Ellie, nagpupundar ng mga tao na templo ng Diyos, na magiging karapat-dapat sa Diyos, na magiging templo ng Diyos. Kaya yung sinasabing templo ng Diyos, mga kapatid, tao yan. Tao yan. Hindi yan yung physical na parang simbahan or parang samahan, dyan sa ano. Hindi po yun. Kaya nga yan pero si Daniel Rason, ang pinupundar niya, negosyo at negosyo. Mga gawain na ni Kuya yan, yung mga pinapatakbo na yan, gawain niya na yan. Ay, lahat ay kumpleto eh. Hindi naman nangangaral, hindi mo naman matanong. Ano ba, ganun mo itong mga panatikong to? Oh, ito, sabi ni kapatid na Roger Gonzalez, ang OA ng joke na yan ni Daniel. Tapos palakpakan ng mga tolongisan na MC Cares. Oo, kung anong sabihin. Eh, hindi naman mabenta sa... Eh, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kahit sa peryan, hindi ito tatanggapin. Oo, hindi ito tatanggapin sa peryan. Eh, may sapi yan eh. Paano tatanggapin yan? Naku po, patawarin. Kakasala ka lang din eh. Kapapanlait ko. Naku po. Sino kayang pwedeng umano dito? Ako titirahin ng mga worker, ng mga gagawa ako ng kwento. Halika dito, sumampa ka dito sa live ko. Hindi ako gagawa ng kwento. Dito tayo magkwentuhan, buong mundo. Patutunayan ko sa iyo kung gaano kayo ka-antikristo, yung sinusunod nyo. At kung gaano naman kayo kabobo. Patutunayan ko na mga talagang bobo kayo, mga panatiko kayo, mga bulag kayo. Ang kaya nyo lang, yung miyembro na lumabas at saka yun lang ang kaya nyo. Hindi naman lahat, pero karamihan mo talaga yung panatiko, bobo na. Saan ka nakakita mga water DS, mga patay ang diwa? Eh kasi sa tao na kayo, takot kayo kay Daniel Rason, mabaon man ang paa. Nako. Eh, akaya nyo lang yung mga nag-exit ng miyembro, dito kayo sumalta. Dito tayo magbakbakan para mas maganda. Nako. Nakakainit kayo ng Kaya, nako. Teka, babasa tayo dito ng Ito, paparinig natin itong kay Brad Ellie. Ang isang paraan para mailigaw yan sa Diyos, ito sa Isaiah 3:12. Ganito sinasabi. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mga liligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Nakita niyo? Ano sabi ng Diyos? Ang bayan niya ito. Dati niyang bayan. Pero mga bata ang mamimighati sa kanila. Mga babae ang magpupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, nagliligaw sa iyo, at sisira sa daan ng iyong katwiran. Kaya ng iyong landas. Kaya ang nangyayari, kahit na dating sa Diyos, may posibilidad na maligaw. Lalo na pag ang namuno babae, talaga ililigaw. Yan ang nakasulat sa hula. At alam nyo, walang hula ng Biblia hindi matutupad. Kaya alam nyo, maraming iglesia ngayon, babae nang namumuno. Babae talaga. Sabihin nila, sila yung lalaki, pero sa paninindigan, babae. Bakit? Ayaw na makipagdiskusyon. Ayaw na humarap sa diskusyon. Hindi kagaya nung araw na buhay si kapatid na Nicolas Perez. Aba, walang ministrong tinatanggihan kami sa usapan. Kahit sinong iglesia hinaharap namin. Dahil ngayon, namatay si kapatid na Nicolas Perez. Sabi niyo, sa Diyos pa kayo. Tapos ayaw niyo nang humarap sa diskusyon. Sa Biblia, pag-uusap yung lalaki, kahulugan nun, pakinggan niyo. Sa isang talata ng unang Korinto, 16, ganito ating mababasa. Magsipag-ingat kayo. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki. Kayo'y mangagpakalakas. Ano po ang kahulugan sa Biblia ng pagiging lalaki? Magsipag-ingat ang wika kayo, sabi ni Pablo. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki. Ayun, yun ang lalaki sa Biblia. Malakas, matibay sa paninindigan sa pananampalataya. Lahat aarapin. Pagka kayo
yung urungang buntot ninyo, paano mo sasabihin na laki kayo urungang buntot mo? Ayaw ko umarap sa usapang pang Panginoon. O yan. Ayan na nangyayari sa mga KNP, mga walang bayag. Umuo lang ng umuo. O sasabihin, ang babaw naman ng paksa, sasabihin, ang lalim kuya, ang lalim. Babay mga KNP, may hiya-hiya kayo sa aming mga miyembro. Kapala na yan ang mga pagmumuka, katampal sana na yan, pero ang galing nyo manghingi ng mga patarget, abuloy, mga online, mga backing online na abuloy, na mga kung ano-anong project ay bababa nyo, kapala na yan ang pagmumuka. Aba, kanino pa ba kayo mahahawa? Di so, kumuha ng pag-aari na iglesia. Ayan, kahit kayo mga lalaki, ayan, si Daniel Rason. Naturingan lalaki yan, pero pagdating sa katwiran, atras yan. Bobo nga sa Biblia, kaya nga walang masagot Ibigay mo, kapatid na nagdududa, sasabihin, ibablock na lang. Wala kang pag-anuhan, wala kang paglagyan. Ako na ba yung nagtataka? Ayaw mo naman palang bumasa, ayaw mong ng salita ng Diyos, ayaw mong magbuklat, ayaw mong mag-aral. Bakit naman naandyan ka pa? Yun lang ang tanong, ba't naandyan ka pa? Ang salita ng Diyos, tinatampalasan mo, ano sasabihin mo, ayaw mong magkalkal. Alam mo yung term na kalkal, sa mga bote yun mga bote, basura, karton. Ang sayo, magkalkal, ang yabang mo pa, at wala, hindi ka magko-concentrate. Saan ka nag-concentrate? Sa kayamanan, na iglesia, doon ka nag-concentrate, doon mo nilipat. Alam mo, plano nyo na yung mag-asawa, lakas talaga ng pakiramdam ko sa inyo, hindi ako nagsala. Oo, bagamat... Malakas talaga ang power mo, sis. Malakas ang power mo. ay talagang bagamat Brad ako yung nakaramdam noon, siyempre naglulokal naman ako, yung namang ubalis, baka naman magbabago Brad, kasi malay mo naman magbago, baguhin ang ang baguhin ng Diyos ang puso niya. Kaya lang ang Diyos nakita ang puso niya, talagang mapagsumakit siya, mapagsumakit siya, ang bagay na nasa sanlibutan. Kulang siya sa pansin, lahat ng karangal, matakaw siya sa karangalan, sa laman. Yan ang tingin ko sa kanya Kaya hindi maglalapat yung sinasabi mong salita ng Diyos na ipangangaral niya, hindi lalapat sa kanyang kaluluwa at katawan, hindi lalapat. Kaya pag dinideliver niya doon sa mga miyembro, wala, awang ang mga kaluluwa, awang ang mga hindi lumalapat. May hahanapin ka. Kaya nga, sis, paano siya cherry picking na siya Hindi na siya talaga nangangaral cherry picking na lang. Oo, wala na. Para siya ng iba mga pastor na kung papanoorin mo, ganun-ganun na lang. Tapos dati, Brad, si Brad Eli, pag nangangaral, nagpapaksa, maraming talata ang inuulit. Ay, ngayon, hindi. Kapatid na Rodel. Ay, napakadami. Oo, napakadami. Wala ka nang matututunan sa kanya. Ano na siya? Pag-ispis na nga sa kanya, sis, yung meron na silang Opo, nakasandal na siya. Patatamaan niya yung exiter. Kung siya mag-rapper nagpapaksa. yata siya, sis. Gusto yata mag-rapper. Nga po, Brad, pinatatamaan na nga niya si Brad Badong. Kaya alam mo, buong mundo, i-search nyo ang pangalan ni Junior Badong nang matapos na. I-search nyo kung anong binubukan ng bibig noon. Yung mga sagot sa nyo. Kasi si Badong ang nakakakilala ng pagkatao ni Daniel Rason. Na yung mga nasa kalooban ng isipan ng mga kapatid na duda, ayun, masasagot yun. Kasi siya ang nakakakilala, nakasama siya Alam mo kanyang mga kara na ang plano sa iglesia ay magpatakbo ng negosyo. Ayan ang plano ng mag-asawa na yan. Plano na nila yan. Bago pa sila pumasok sa iglesia, bago pa namatay si Brad Eli, ayan na ang kanilang plano. Ngayon na natutupad na, tinatampalasanan na niya. Wala na yan, hindi na yan. Talagang hindi nagsala, Brad, ang kutob ko sa kanya. Hindi talaga nagsala. Saan ka nakakita? Kaya-kaya ko naman magpa-picture kasi hindi naman dito sa amin sa convention, San Pablo. Kaya ko naman siya, hindi talaga ako nagsayang kasi talagang labag talaga ang kalooban ko. Buti na nga lang, wala kaming picture niyan. Buti na lang. Kasi labag na nga kalooban ko, magpipicture pa kami. Sasabihin naman ng mga kasama ko, ang trader mo, may ganyan ka na palang wala. Talagang hindi ko talaga. Kami sis, may picture kami sa Italy kasi nung pumunta ako ng Italy, nandun sila doon kami nag-convention, nakapag-picture siya. Nakapag-picture ako sa kanya noon. Kaya may picture kami. At saka Brad, ang mga pinupunta niya yung mga tourist spot yung mga katulad niyan, Italy, Vancouver, napunta siya sa Texas, ang mga pinupuntahan niya, mga sa London, napunta siya. Alam mo kapatid na Daniel Rason, bakit sa London ayaw mo pumunta? Ang ganda din naman doon. Mamasyal ka doon sa London Bridge. Pasyal ka doon. Sa Africa, hindi siya pumunta sa Africa, yung mga pobre na mga kapatid, ba't hindi siya pumunta ron? Hindi yung pupunta. Iba naman itong pakay ng ating mangangal na to. Mangangalakal to, hindi lang matanggap ng iba ang mga binubukan ng bibig ko dito. Kaya galit na galit sa akin.
Bahong paalig. Bahala silang magalit sila. Mamatay sila sa inggit. At saka ano, bakit ako sasabihan nila na mamatay sa inggit? Ano yung kainggit ko sa kanila? Alam mo, Ganun Brad, hindi naman ganun na yung kwan Daniel DCR yung mamatay ka sa inggit. At saka, bakit ako mamamatay sa inggit? Naku, magagagaling Ako din, ba't kami maiinggit sa kanya? Ano ba siya, tunay na mga ngaral? Hindi naman. Alam mo, nakakaingit siya kung hindi siya nagnakaw, ng asawa, hindi siya nagnakaw ng property, ng bahay niya, mansyon. Ayan. Oo. Yun din ang katanungan ko, sis, saan na yung mga property ni Bro Eli na ipamimigay sa mga kapatid na walang lupa? Yun ang tanong ko rin sa district servant dito. Hindi niya masagot. Wala na. Sabi ni Brad Badong, inilipat na daw doon sa asawa. Inilipat na daw nila. Nilipat na doon sa asawa kay Arlie Grasso. Doon sa kanilang ate. Sa kanilang mahal na ate, inilipat na. Yun, habulin nila doon. Sis, ate, ate. Opo, inilipat na doon. Wala na tayong magagawa. At siya tagapagmana. Ano magagawa natin sa tagapagmana? May magagawa pa tayo sa tagapagmana? Di wala. Manahimik ka dyan. Nawala yung video, sis, yung pumunta siya ng Canada na pasigaw-sigaw yung mga tao doon. Canada ba yun o Texas na? Sis, Ano po sa Canada yata? Ewan ko po. Nawala yun. Tapos, baka tinanggal ng mga kuwan kasi para hindi makita ng kuwanta. Para hindi makita. Ang dami na may kopya nung ganun Yung po natanggal. Ay, Brad Wilfredo, baka i-down po na rin po to. Kasi, Sige, susunod ulit, sis. si Brad TJ, Susunod makita. ulit. Opo, mga kapatid. Ito lang, pahabol, sis. Pahabol. Alam mo yung ginawa ni Alex, Tatay Alex, maganda rin yun kasi para makita ng mga ibang tao. Maganda yung ginagawa niya. Yung tinitira yung mga videos ni Bro Badong, videos mo, ina-upload niya sa YouTube, maganda rin yun. Kasi at least makikita ng lahat ng tao. Opo nga. Ay, okay lang. Bahala sila mag-upload. Bahala sila kung ano gusto nilang gawin. Natawa nga misis ko sabi niya, sikat ka na, aso ka raw tahol ng tahol. Mga asong tahol na tahol daw tayo, sis. At saka si GR Badong, si Tires. Sabi ko, pakinggan niyo ang mga pinagsasabi namin. Alamin niyo muna yung life namin bago kayo magsabi sa amin ng asong tahol ng tahol. At saka Kaya siya, dapat Hindi, tsaka dapat ang Brad ang nahihiya ay ang mga DS, mga worker. Dapat sila unang tagapagtanggol, mga KNP ng salita ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? Tikom ang bibig nila, na-stuck sila dyan kay Daniel Rason. Isipin mo, Brad ha, wala pang taggutom, mga talikuran na sila. Mga talikuran na, wala pang mga taggutom. Yan lang kinalinga nila, tao. Kaya ang sabi ng Biblia, sumpain ng tao, nagtitiwala sa tao. Kasumpa-sumpay mo ginagawa ng mga yan Jeremiah 17:5 yun, tama yun, sis, tama yun, no? Tama yun. Pasumpa yung mga yan. O mga kapatid, kasi maglalag din si Brad CJ, ha? Ay, kaya lang naman ako. Alas 7:30 yata, 7:30. Opo. Sige. Opo, mga kapatid, ingatan nawa lahat ng mga kapatid sa buong mundo, yung nanonood, sa ulitin ulit. Opo, kapatid. Ngayon lang ako nakipag-live, sis. Ayaw ko, mahihain din ako ngayon lang. Kasi gusto ko talagang ma-expose kung dapat ma-expose. Opo, Brad, salamat po sa Diyos sa inyo mga kapatid. Bye-bye. Baka po mag-live ako mamaya mga kapatid, mga alas 10 ng gabi. Si Brad CJ kasi magla-live ng 7:30. Salamat po sa Diyos sa mga pagkakataon. Sa mga viewers, salamat po sa Diyos. Huwag po kayong manawa hanggat may marami pa po tayong kapatid na aalalayan. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Salamat po. Bye.